ikalabing-isa sa buwan ng Setyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, registered voters sa Silangang Mindoro nasa 389,743 na. Mga kapulisan ng lalawigan nagpakitang gilas sa Agri-Orchid 2012. Calamansi Processing Facility sa Bayan ng Rojas, inilunsad. At sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng mga insidente na nagaganap sa bayan ng Puerto Galera, bagamat ilang linggo pa lamang nauupo bilang OIC ng PGMPS. Sa isinagawang pagtatala ni PCI Cesar Maravilla, sinabi nito na maliit lamang anya ang crime volume na nagaganap sa naturang bayan, kung saan pinaghahandaan na anya nila ang buwan ng Oktubre kung saan inaasahan ang pagdating ng mga turista. Aktibo naman ang mga tourist police sa naturang bayan sa paglilibot sa ibang lugar para mapanatili ang maayos at tahimik na komunidad sa Puerto Galera, partikular sa mga lugar na tuwinang dinarayo ng mga bakasyonista. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 22 ang PNP personnel ng nasabing istasyon, samantalang 21 naman ang mga tourist police na ipinakalat sa iba't ibang resort sa nasabing bayan. Samantala, matapos ang ilang taong pagtatago, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Tomas Lainez ng RTC Branch 40, isang wanted person sa lalawigan ang natimbog ng Oriental Mindoro Police Provincial Safety Company bandang alas 5 ng hapon, ika-7 ng Setyembre sa Barangay Bagong Bayan, Bayan ng Rojas, Silangang Mindoro. Ang suspect ay nakilala sa pangalang Aliven Oquindo, aka Rayben Oquindo, 37 anyos at residente ng Barangay Paklasan sa naturang bayan na kinakaharap ang kasong murder. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Upang mabigyang solusyon ang matagal ng suliranin ng mga magsasaka sa mababang presyo ng kalamansi sa panahong napakarami ng produksyon nito, matagumpay na inilunsad nitong Sabado, ika-8 ng buwang kasalukuyan ang Calamansi Processing Facility sa Barangay San Miguel, Bayan ng Rojas, sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Science and Technology, Mimaropa, na nagbigay ng mga makinarya at teknolohiya, Dole Mimaropa para sa production accessories at karagdagang puhunan, at ang tanggapan ng kinatawan ni 2nd District Congressman Reynaldo Umali na nagpagawa ng gusali na siyang gagamitin sa pagpoproseso ng nasabing agricultural commodity. Sa programang idinaos, binigyang diin ni DOST Mimaropa Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay ang tulong teknikal para sa proyekto na daan upang maipagbili sa mas mataas na presyo ang kalamansi na isang adbentahe para sa mga kasapi ng Oriental Mindoro Calamansi Producers Association na siyang magpapatakbo ng nasabing planta kung saan gagawin ang mga produkto gaya ng calamansi concentrate at iba pa. Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik.
tuloy-tuloy na kampanya ng Commission on Elections sa pagpaparehistro ng mga botante sa buong bansa, kabilang na sa probinsya ng Silangang Mindoro. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga botante na nais maging bahagi ng halalan. Sa pinakauling quarterly progress report ng Provincial COMELEC, nasa 389,743 na ang mga rehistradong botante sa buong lalawigan at inaasahan nila na higit pa itong madaragdagan habang papalapit ang deadline ng voters registration sa 31 ng susunod na buwan. Samantala, maliban sa lungsod ng Calapan na may 66,293 voters, ang bayan ng Nauhan sa kasalukuyan ay may 49,530 voters, habang ang bayan naman ng Pinamalayan ay may 38,618 na mga rehistradong botante at nasa 31,947 naman ang registered voters. Sa bayan ng Bungabong, habang patuloy rin sa pagtaas ang bilang ng mga botante sa iba pang bayan sa lalawigan. Sa ibang balita, hinggil sa pagbabawal sa paggamit ng di nabubulok na plastic bag sa lungsod. Sa kasalukuyan, bagamat marami na ang sumusunod, marami pa rin ayon kay City Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Landicio ang gumagamit pa rin ng non-biodegradable plastic bags, lalong higit sa mga kabukiran. Kaugnay nito, magkakasaan niya sila ng operasyon kasama ang Kalsidag kung saan kukumpiskahin ang mga plastic bags na hindi nabubulok sa mga tindahang nakikita nilang gumagamit ito at sa pagkakataong ito, pagmumultahin na nila ang mga mahuhuling violators. Anytime po ay manghuhuli na kami. Hindi na lang mangkukumpiska. Lahat kasi ng mga lakad namin with Sir Chief Choi at saka ng Kalsidag, puro information dissemination at confiscation ng mga non-bioplastic. Ang susunod ay confiscation at saka pagpapamulta na. Bagamat aminadong mahirap pasunurin sa polisiyang ito ang lahat ng mga Kalateño, ginagawa naman nila ang lahat ng paraan upang maipabatid sa mga residente ng lungsod ang kahalagahan ng pagsunod dito kung saan ang biodegradable plastic bags ay natutunaw sa loob ng ilang buwan. Sa ilalim ng init ng araw at layunin nilang mawala na ang mga di nabubulok na plastic bags na malaking katulungan sa kalikasan. Sa uli, malaking bagay naman ayon kay City Eno Landicio kung may sasabatas na sa buong bansa ang pagbabawal sa paggamit ng non-biodegradable plastic bags dahilan sa mismong ang mga manufacturers ay pagbabawalan ng gumawa ng mga ganitong uri ng plastic. Napakalaki kasi pag naging batas yan, direktang uutusan yung mga manufacturer. So wala nang magmamanufacture ng non-bioplastic, puro biodegradable plastic na ang mga manufacturer. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Bilang taunang aktibidad, isinagawa ika-10 ng Setyembre ang Agri-Orsite o Annual General Inspection at Operational Readiness Security Inspection Test 2012 na layuning higit na malaman kung lahat ng mga alituntunin ng Philippine National Police ay masusing na ipapatupad. Gaya ng programang Tamang Bihis, gayon din ang kanilang kahandaan laban sa iba't ibang insidente sa lalawigan. Si Irish Balyada, magbabalita. Naglalayong higit na maging handa ang mga kapulisan sa anumang insidente at masiguro na naipapatupad at nasusunod ang mga direktiba ng Philippine National Police. Isinagawa ang Agri-Orsite 2012 o Annual General Inspection at Operational Readiness Security Inspection Test Evaluation sa mga kapulisan ng Ormin PPO.
Maliban sa isinagawang pag-iinspeksyon sa mga kapulisan kung saan naging mahigpit ang pagsisiyasat dito, mula sa kanilang mga uniforme hanggang sa kanilang tikler at sapatos, kung saan maging ang kanilang mga damit panloob, belt, gayon din ang medyas ay kinakailangang nasa tamang kulay at ayos, alinsunod na rin sa programang Tamang Bihis ng PNP. Sinundan ang ginanap na inspeksyon ng isang makatotohanang senaryo kung saan umakto ang ilang mga kapulisan bilang mga hold-upper, first aid responders, tindera at iba pa, samantalang ang ilan naman ay nanatili sa kanilang posisyon bilang mga alagad ng batas. Tampok sa naturang senaryo ang pang-hold up sa isang bangko kung saan gaya ng makatotohanang pangyayari. Maliban sa pagresponde ng mga kapulisan, dumating rin ang mga miyembro ng SWAT bilang silang naatasan sa mga ganitong espesyal na operasyon. Samantala, taon-taon isinasagawa ang gawain ito na malakian nila ang maitutulong sa mga kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang tagapagpanatili ng kaayusan sa komunidad. Samantala, happy birthday to Father Vic Uy. At yan po ang kabuuan ng mabalitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 0432884240. Maaari ring mag-log on sa www.cameravision.net. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.